Pero pinaka na-realize ko, pinaka pet peeve ko talaga sa kalsada yung Mga naka-adventure ganun. Bukod sa mga naka-adventure. Hello! Welcome ulit sa another episode ng The Usual Podcast. Again, ako ulit ang inyong host or co-host, kahit sino. Christian or Estian. Jao, Underground Limited. Kenny, Kenzo, kahit wag lang Enzo. Hi, ako si Lance. Tatatak na sa audience natin, sa viewers natin yung wag yung Enzo. Bakit tawag na sila wag si Enzo. So yun. So, ang topic namin for this episode is pet peeves. Tama ba? Pet peeves. Yes. So yun. Okay. Ano ba yung pet peeves? Ano ba yung pet peeves? Shit. Guys, yung pinaka, yung pinaka old joke na is, yung hayop or pet nyo sa bahay. So, for sure, narinig nyo na yun. Pero, sa mga hindi pa rin nakakaalam kung ano yung pet peeves, ito yung mga, kumbaga mga bagay na nakaka-trigger sa'yo or ayaw mo na nangyayari. Naiirita ka. Naiirita ka, gano'n na road. So, ang pinaka naiirita, anong pinaka pagka, ano yun, parang pagising mo, normal na day. So, parang isang, wala na, uwian na. Petuan na agad yun. Pinaka ayaw ng, pinaka ayaw, Kung pwede lang yun. Shoutout sa... Pwede pang pet peeves, man. Ayoko lang siguro, pinaka, number one pet peeve ko is yung lahat na lang parang competition. Parang, kunwari may kausap ka, tapos may magaling ako sa'yo, gano'n. Oo, parang gano'n. Tapos, sasabihin niya sa'yo, uy, ako nga eh. Yung gano'n yung intro niya sa'yo, ako nga eh. Kunwari nagsishare ka lang ng, uy, kumain ako dito, tapos may ganito nangyari. Tapos ang sasagot sa'yo, ako nga eh. Ganon din, ganong experience din. Oo, pero sasabihin niya, gusto niya mas lamang siya sa'yo. Parang, ako nga eh, parang, hindi naman kailangan ganun. Hindi naman kailangan ganun. Ako nga eh, ano nga eh. Ako okay lang sa akin yung ganun. Sa'yo okay lang. Depende siguro sa pagkakasabi, no? Pag, may ganon eh, yung, alam mong gusto niya lamang. May ganon. Ako siguro in general, siguro yung, minsan parang sobrang kulang sa sense of humor. Or parang common sense pala. Parang kulang sa... May mga ganun eh. May mga ganung bago. Di ko siya basta in general, alam nyo na yun na meron kayong mga nakakasalumuha sa buhay nyo na meron parang, alam mo na dapat yun eh. Parang ganun, alam mo na, bakit di mo to alam? Parang ganun. Hindi naman kailangan komplikado, hindi naman grammar or what, no? Hindi kailangan general knowledge ba dapat? Exactly. So, yun lang anong naman. example ng ganun? Paano ba? Wala akong maisip ngayon na in mind pero yun lang yung naisip ko na parang, basta hindi ko siya ma-describe kung paano talaga yung eksaktong ganun. Basta alam ko makaka-relate kayo dito lahat, tsaka pati mga viewers natin ngayon na merong mga tao na parang, or instances na parang sitwasyon na parang bakit ganun? Parang, ba't ang tanga mo? Parang gano'n. May gano'n ba? May gano'n. Pero in lang, man. Siguro may dyan. Kasi meron talagang taong slow ba? Parang gano'n. Hindi naman, may gano'n talaga. And hindi nila fault yun. Kasi minsan talaga... Hindi lang pare. Pero minsan kasi parang ginagawa na nilang personality nila yung pagiging gano'n no? Yung... Cute ba? Cute ba sila? Pero ano yun? Kasi nasa nila. Pero ano yun? Yung point na gano'n is... lalo especially sa work ko, pwedeng first time nilang manood ng live selling. Hindi nila alam yung ang tawag dito, yung paano yung flow. Hindi nila alam na parang kailangan pala pa magtatanong ako sa damit kung gusto kong bumili kay Jao, kailangan sabihin ko yung size or kung ano yung brand kasi nga parang meron ka bang hoodie? Anong hoodie? Yung anong size? Parang nag-post ka 500 pesos tapos mag-comment. How much? Yung mga ganun. Yung mga ganun. Ganun lang naman. So, minsan, hindi mo rin masisi. Yun nga, hindi sila sanay sa isang bagay na hindi pa nila alam. And pangalawa, na tinitake ko din na parang, benefit of the doubt ba yung tawag doon? Na parang, baka kagising lang niya. Hindi pa fully functioning. Or hindi pa fully functioning yung parang system, parang di pa siya nakapagkape or
kumbaga, medyo tulog pa yung ano niya, yung diwa niya. Kaya, yun. Wait lang, speaking of kape, totoo ba yun? Kasi di ako nagko-coffee talaga. Totoo ba yung sinasabi na hindi ako maka-function kasi di pa ako nagko-coffee? May ganun ba Feeling ko talaga? placebo na yun. Ha? Ay, hindi, sorry. Not to invalidate people. Pero siguro, may chance na, hindi, sige. Baka nga. Hindi mo kasi ginawa na nila personality. Ayoko maka-cancel, sorry. Kasi, ako hindi ako mahilig sa kape. Hindi ako mahilig sa kape, no? Pero, feeling ko sa kape kasi, caffeine siya eh. Ang caffeine may effect siya sa katawan sa natin. body chemistry sa body, meron. Pero sa utak, yun yung hindi ko alam. Meron. Kasi nga, hindi ka nga makatulog eh. So, may chemicals nga na parang, pag talagang, parang, di ba? So, baka, pero dapat, kahit wala kang kape, nagpa-function ka, di ba? Siguro yun yung point mo. Oo, parang, dapat nagpa-function ka. Parang, na weird ba siguro? Or hindi ko lang maano na parang, di ako maka-function, di ako makagalaw dahil wala ako nito. Dependent ka sa ganun yung body mo. Yun yung sinasabi ng mga addict, pen. Siguro parang sa... siguro, mga nag-o-omad. Kung di nyo alam yun, panoorin nyo yung episode 1. Sa episode 1. Parang sa vape din siguro or sa... sa nicotine naman. Di ba nicotine is also... Addiction na rin talaga eh. An addictive, Uy, tigil-tigilan nyo yung caffeine. Substance. Nakaka-alter kasi sila ng mind chemistry. Okay. So tayo, we can all agree na ba na may effect siya. Kasi na-incorporate natin siya sa vape. Lahat ng tinitake natin may Siguro pa nag-take sila ng caffeine, parang meron silang may reward hormones, may serotonin, may dopamine na parang okay, pwede na ako maka-function dahil na na-satisfy na yung need ko for caffeine, ganyan. Okay. So next, ikaw. Going back. Ikaw. Kenny. Ayun. Mga nabanggit mo yung Kenny. Nabanggit ko rin kanina. Okay lang kahit anong tawag niya sa akin. Wag lang Enzo. Yun talaga yung sobrang number 1 sa akin na nagtitrigger sa akin. Parang tatawagin mo Enzo. Kenzo yung pangalan ko. Isang letter dala. Tinanggal mo pa. Tas, kasi yung Enzo, totally different na yun eh. Different name na yun. Pwedeng Lorenzo, pwedeng, ewan ko ano pang ibang pwedeng Enzo. Pero hindi siya Kenzo. Hindi siya ayun, Enzo. So, yun. Wag naman tatawagin Enzo kung ayaw yung pumitik ako. Reply ko sa comment section dyan sa YouTube namin. Yung Ken okay lang. Ken okay lang, Zo, ganyan. Kens. Wag lang talaga Enzo. Wag lang Enzo. Tsaka, ano yung syllables eh, no? Same lang same naman. Same lang yung pag-pronounce niya. Binawasan mo pa. So, yun yung pet peeve mo o intro mo. Ayun, yun talaga. Yun talaga, man. Walang iba pa na pangalan. Number one yun. As in, magpipintig yung tenga ko. Kahit kunyari boss ko yung tumawag sa akin, Enzo. Ha? So, kung pet peeve mo yun, parang kung may mag-comment sa YouTube channel, talaga mag-reply ka. Fuck you. Mag-comment talaga. Kahit ako mag-comment nga ako. Okay. Eto na. Sa akin. Alam, yung pet peeves na topic, nahihirapan talaga ako dito kasi in general, ewan ko ngayon, or hindi ko, nakalimutan ko na before, pero ngayon, in general, super tinatry ko kasi maging as understanding as possible. Ewan ko, parang di ako, siguro wala pa ngayon. Pero tatry ko lang Ayaw mo lang makancel eh. So walang maisip. Pang Miss Universe, lahat tayo Safe answer. Tinatry ko laging intindihin why people do certain things. Sabay pa yun, certain things na, okay, sige, intindihin ko na lang. And pero Pero siguro mamaya, baka may bigla na lang akong or makikicomment na lang ako sa mga nyo, ganyan. Pero, for now, wala. Siguro dati, sa mga dinidate mo, ano yung nagpapa-off sa'yo? Yan, hindi ka pwedeng safe. Hindi pwedeng safe, walang safe. Ano yung parang... Hindi kasi wait lang, ganito kumbaga lahat naman tayo, meron ang level ng pasensya eh. Diba? Kumbaga, nauubos yan. So, ibig sabihin, pet peeves natin, kumbaga, kahit papaano, tinatry natin understand yung mga tao. Pero ano yung nagpapapitik sa isang lance? Kunyari, Louis Vuitton yung kortina niya, ganun. What if... Meron niya. What if, yung... Hindi pinakawalan. Kumbaga, okay lang ba sa'yo, naka-Nike shirt siya, tapos Adidas yung shoes niya? Ayan, simpleng ganun. Mga ganun, Simpleng ganun. Pwede, okay ka lang.
Well, sabi ko nga. Sabi ko nga, I try to be as understanding as possible. Alright. So may intindihan mo kung naka-Nike shirt siya tapos Ano, Adidas siguro, shirt. na lang. instance na parang sobrang pasensya ko pero hindi talaga hindi siya ganito eh. Hindi ko kaya to. Wala eh. Ngayon kasi, oh my God. Very na ako ngayon, parang, alam mo yung kinikilatis muna bago lumabas. Hindi ka tulad before na, sige, kahit sino, parang go out. So, wala na yung... Nakaka-drain din ng time, energy, di ba? So, parang okay, pag pasok sa... Pag may mga certain checks na okay, check naman. Sige, parang why not go out, ganyan. Pero sige, may mga non-negotiables ako. Yung mga, let's go. sa time, punctuality. Yes. So, pag sinabing, let's meet at like 8, ganyan, or ano. Sana, mga 7:30, parang nagkaka-update na tayo. At least on the way. Oo, nagpe-prep na ako, on the way na. Pero again, kung late ka, sige, okay lang. Kasi nga, understand. Okay yun, guys. Hindi. So, galit pa sa akin. Oo, nagalit sa dinidate nila. Oo, nalang magagalit sa dinidate nila. Uy, parang tumatagal na kayo naman. Naalala ko may isang nabanggit ka dati, Lance. Anong term yun? Huwag na. Nakalimutan ko. Anyway. Pero yun nga, isa rin yun. Siguro in general. In general, yun nga, punctuality. And yung pagko-communicate. Siyempre dapat very openly communicative ka, ganyan. Kapag kapag alam mo naman yung purpose nyo is to date. Oo. Sa in this day and age, parang dapat very transparent ka na with your mind and feelings, ganyan. Dapat, ilan taong ka na ba ngayon, Lance? 29. 29. Alright. So sa ganitong age Do I look like 29? Paano pag nung dinedate mo, mga 20, ganun. Di pa sila ready. Wala. Wala na yun. Hindi man 20, sorry. 25, 26. 17. Di pa rin. 17? Pang-cancel talaga. Nag-aabang ka sa school, ba? Pero basta, kailangan nasa same page kayo. At least same emotional intelligence, ganun. Wavelength, ganun. Mindset, ganun. Frequency. Pero going back, kasi nasa pet peeves tayo. Parang napunta sa dating, ganun. Yun. Siguro before, very particular with grammar. Pero ngayon, parang okay, sige, you do you. Kung that's how you communicate, that's how you converse with people, that's how you talk, that's how you chat. So, okay lang. As much as possible, hinahayaan mo na lang. Pero before, as in, parang pag sinabing tas kunwari, yung next word mo, English na past, kunwari, nag-book na ako. Parang, past tense. Book, parang dapat nag-book lang, or parang, I didn't eat today. Past tense. Wait lang, saan to? Sa friend or sa in a relationship or dating? In general. In general yung kahit siguro kung friend mo naman yung sasabihin mo, parang okay lang. Yun, eh. Pero ngayon nga, kasi again. matututo siya sa'yo eh. Diba? At least parang, natututo siya, nag-grow siya, or diba? Mas tumatalino siya, mas gumagaling siya. Yes. Pero kung dating nga, medyo parang kaya napatanong ko, parang, baka masamain niya kasi yun. Hindi kasi pag dating, di ba, lagi best foot. Best foot forward kayo parehas eh. Yung mga iba, syempre unconsciously, sila na, akala nila, mag-English ako. Pero, di pala. Pero again, that was before. Ngayon, sige, yan. Okay. With grammar. Yun lang. Curious lang ako, ano yung worst na grammar. Trigger sa'yo ng grammar. Parang natawa ka ba? Ganun. Parang nakwento niyo. Hindi, wala. Yun nga yung pinupoint out namin. Oo, pero basta yun na yun. Yun yung naalala niya kanina. Basta yun na yun. Hindi ko maalala yung... Anyway. So, mapapanood nyo yan sa... Hanapin nyo sa Siyempre, alam nyo yun. Okay. Sige, anyway. Nasagot na ng lahat, no? Okay, so ano pa bang... Yun nga, diba? With grammar, yung at the end of the day, basta nako-comprehend mo. Diba? Dapat okay ang comprehend. Pero, I think, kung grammar ang usapan, kasi, ako lang naman, ko-correct ko, kahit, hanggang ngayon, kahit umay na. Kasi,
it will help talaga in person, hindi lang kunwari sa work niya. Paano pag iba yung kausap niya? Yeah. Diba, yun Kaya help mo sa kanya, kung mamasamayin niya yung kinorek ko siya. Kasi may mga ganun na offend kapag tinatama. Kinakorek. Parang So, iano ka pa smart shame ka pa na. Oo, Ikaw na ganun. matalino, Ikaw na ganyan. matalino. Oo, ako talaga. Bobo ka lang. Joke lang. So, ayun, parang one time, parang may nakachat din ako before ganun. Pero hindi naman grammar pa rin ba? Parang kasi, hindi niya alam pala ang ibig sabihin ng undergraduate degree. Common misconception nga yan sa so, dating. So, akala niya hindi ka nakagraduate. Oo. So, yun yung idea niya of undergraduate degree. Akala niya hindi ka nakagraduate. Hindi ka nakagraduate. Tapos sila nakasulat sa kanila graduate degree. Tapos pag tinanong mo anong tinatake mo for masters or ano. Ha? Parang, hindi, basta graduate ako, ganun. So, okay. Nung kinorek ko naman siya, accepting naman siya and super thankful siya kasi kinorek siya and di niya alam na, inamin niya na napapahiya na pala ako sa ibang tao, ganun. So, ganun. So, there's nothing wrong correcting people. Hindi lang ako nasa dating, si Christian. Ay, hindi, off the market na ako, tinanggal ko na. Sorry. Okay na, safe na. Mas gusto mo yung nakikipagtalo siya sa'yo o hindi? Bakit nakikipagtalo? I mean, hindi debating ba? You want a good debate or kumbaga, or parang pinagtatanggol niya, hindi ganito talaga yun. Hindi. Yung nakausap kong yun, specific na tao, hindi naman siya ganun. May pinaglalaban niya. Understanding siya. Ang pinaka argument niya lang ng una is, sinerge siya kasi sa Google undergraduate. Tapos lumabas is hindi nga nakagraduate. Pero ang term kasi sa Bumble nun is undergraduate degree. Kapag pinagsama mo yung dalawang yun yung ibig sabihin na. Sa info. May mga terms ganun sa Bumble na ilalagay mo undergraduate. Pero you have to specify kung in college ka or graduate degree ka or education. Education. Attainment. Kung ano yung na-reach mo, ganyan. So, yun. Yun for me. Pero may mga taong magiging thankful din sa inyo kapag kinokorek. Yes. Meron din mga offense. Yes. So, kapag na-offense sa inyo, layuan niyo yung tao. Actually, lalo ako. Sobrang fan talaga ako ng mga taong nagko-correct. Kasi, parang ako nilalagay ko yung sarili ko na ako yung basong laging hindi puno. Ako yung laging half empty, half full ba? Laging gusto ko parang kasi parang kinorek mo, okay, parang nakuha ko yung education ng libre. Alam mo, hindi siya kailangan sa grammar. Like, kung paano yung parang sa buhay ba, ito yung dapat mong gawin kaysa sa ganito. Ito mas mabilis tong proseso na to kaysa dito. So, parang, tinitake ko siya as, libreng knowledge to nabigay. Tapos, syempre, hindi naman porket binigay niya ako. Syempre, relationship, tama rin ba yung sinabi niya? Gagana ba siya? Pero, Joe, sa mo dinodraw yung border na kinokorek ka versus ang yabang naman nito? Paano mo na yun? Na di-differentiate? Okay, kung paano ko siya na-differentiate is ganito. Like, kasi, medyo may circle ako ngayon ng mga napapakinggan ko na nakakasama ko na parang pa-underground lang, no? Parang hindi kami social media, basta mga underground na tao. So, ang namin, parang sila yung grupong tamang paniwalaan kasi may resibo Hindi sila nagyayabang. May resibo siya, meron siyang achievements, meron siyang na parang, oo nga kumbaga, for example sa business, oo nga dapat ko nga siyang pinapakinggan, no? Kasi, ito na yung nagawa niya Kumbaga, makinig, parang ang mindset ko doon, makinig ka sa mga taong, parang, paano ba, nagawa na nila yung gusto mong magawa. Parang yun yung like, oo nga well, depende sa pinag-uusapan pero kasi, yung nagko-correct sa akin, mga negosyante. So sila may mga resibo. Kasi for example, so hindi sila nagayabang So, hindi siya nagayabang. Pero syempre hindi mo maiiwasan na parang kunyari may kinukwento ka ganyan tapos hindi naman about business. So let's say about business, may kinig ka talaga kasi business tips yun I mean, may objective doon. Pero yung parang lagi kang kino-correct na hindi dapat ganyan. Pero let's say may napatunayan talaga siya ganyan. Pero pati sa pagkain mo sinasabi, hindi dapat ganyan, dapat ganun. Titignan ko, hindi. Titignan ko yung lifestyle niya. Titignan ko yung lifestyle, like, okay ba yung katawan niya?
okay ba yung physique niya. Actually, totoo naman, totoo. Mababa ba yung body count niya? Like, kung anong body count? Ha? Ba't body count? Body fat, sorry. Percentage. Sorry. Thank you. Diba? Nakakatalinong kaibigan sila, diba? Anyway, hindi. Naisip ko bakit body count to bigla. Like, yung body secret. Yung body, yun nga. Tinanong mo yung about business, ilang body count mo, bro? Ilan na naka... Naalala ko na naman. Famous line mo. Ilan na naka-ano mo? Okay. Wait lang. Hindi sila makakagets dun. Alam ko, gusto nila mapakinggan to. So, yun nga. Parang, kanino ba nang gagaling yung kumokorek sa akin? Like, di ba? Parang, nagigets niyo yung mga ewan ko ako, meron kayong mga kamag-anak, kaibigan, or, yan, parang kaka-computer mo yun, kaka-cellphone mo yun, o kaya, yan, pag gumanto ka, magiging katulad ka na lang, basta, parang ganun. Parang, ayoko nga maging katulad. Paano ko ba i-explain? Basta, in short na lang, parang, kapag feeling ko, yung sinasabi niya sa akin, meron siyang resibo, or meron siyang resibo na parang, ang ganda ng katawan niya, nag-gym naman siya, but ito yung tamang niyang kinakain. Hindi makikinig ako sa'yo. Alam ko di ka nag-aayabang kasi may knowledge ka dun eh. So, parang, kung magaling ka sa department na yun, makikinig ako sa'yo. Kumbaga, equip siya sa sinasabi niya. So, may backup. Credible. May credibility. Credibility. Sila, sobrang galing sa mga tech. O, tsaka, ikaw na dyan, department mo yan, ikaw masusunod, ikaw ang boss, ikaw ang gano'n. Kasi alam ko, mas tama ka kaysa sa akin. Parang gano'n ko na siya tignan. Gano'n ko na tignan. Kasi meron talagang mga tao na, let's say, di naman doktor, pero makapag Exactly. Doktor kung makapag ganito, ganito. Diba? Life hacks. GPT kaya ako, ito na lang. Kaka-computer na yan, gano'n. Diba? So, yun. Doon ko siya tinitignan paano ko i-weigh kung parang sinabihan niya ako ng ganito tapos titignan ko ba siya as mayabang or titignan ko siya na parang magaling tong taong to eh. Tama na, marunong siya dito eh. Okay naman yung katawan niya kung sa pagkain ako inaano. So, yun. Pero meron ding mga tama naman yung sinasabi niya pero parang ang yabang no approach. May ganun din no, yung parang siya parang ano ba? Depende kapag talagang saludo ako sa'yo or parang magaling ka talaga eh. Minsan, hindi na ano mo na yun. Kumbaga, may ganun. Okay. Pero hinahumble yung sarili ko na parang, makinig ka dyan, huwag ka na munang parang, basta hindi naman siya nagyayabang na parang inaapakan kanya na parang kupal na. Paano pag ganun nga talaga siya? Pero magaling talaga siya. As in, kupal na? sabihin natin God tier siya sa ginagawa niya. Okay. Pero kupal siya. Ang hirap sabihin eh. Kasi baka sinasabi niya lang na kupal. Baka kinukupal ka lang niya in a way para matuto kayo. Alam mo yung parang magulang na papaluin ka or mumurahin ka para maging maayos ka. Child abuse? Pero may ganun eh, diba? Parang ganun ko lang What an episode. Ganun ko lang siya na ganun ko lang siya tinitignan na parang ganun ko lang siya tinitignan na parang ganun. Pero pag yung si Raulo na, ibig sabihin hindi ko na siya nilook up. Hindi na ako makikinig, hindi ko na siya lalapitan in the first place kung kupal talaga siya. Pero magaling siya. Hindi, madami namang magaling na hindi mo di ba? May mga magaling na tao na parang ayoko pa rin sa'yo kahit anong gawin mo. Siguro depende nga sa receiving. Sa receiving. Ipapasok ko na lang. Si Jesus Christ nga eh. Gustong salbahin yung buong mundo eh. Ba't kanina LeBron James? Hindi, LeBron James, di ba? Parang ang galing. Okay. Ang galing ni LeBron. Parang okay, pero mayroon pa rin mga nag-hate sa kanya. Di ba? Parang isang friend natin sa circle natin, shoutout sa'yo kung mag-comment ka dyan, no? Sobrang galing na ni LeBron, pero ang dami pa rin, may galit pa rin. Diba? So, parang ganun lang. Kasi nga, sa atin, parang you cannot please everyone eh. Parang ito, nagsimula tayo ng podcast. Merong tao na, it's a numbers game. Merong mga taong di magkagusto sa atin. Merong taong mga, for sure. Diba? Ito, isipin mo, ilang minutes na nandiyan ka pa rin. No? Diba? Tuloy mo lang yan. Ha? Kumbaga, yung mga taong hindi gets yung humor nyo. Yung humor. Yes. So, yun. Okay. Ito na, isa rin sigurong pet peeve yun. Parang, yung masyadong sineseryoso minsan yung mga jokes. Ng mga, soft. Lalo generation ngayon, kids. Ewan ko. Oh, no. Yari ka. Siya po yun. Joke nga pala. May makancel. Di namin sinasabing soft yung generation ngayon. Meron pa rin nandyan sa generation na yan na sila yung matitigas. Sila yung parang strong na parang yung dami matigas. Hindi lang vocal yung mga yun. Na ngayon yung mga parang doon sila filter, gusto ko tong mga tito kong to, gusto ko to, parang
oo nga, kami yung matitigas, kami yung malalakas sa generation. Meron kaming parang part ng classroom, kunyari, group A, na generation na to sa group A, mga softies, sa group B naman, mga matitigas, or, di ba, parang, Mga hardies. Hardies. Parang naging softies pa rin, hardies. Yun. Doon ko lang siya tinitignan na parang ganun pa rin, may mga tao pa rin magkakagusto sa atin or hindi kahit anong, 'di ba? Ano mas gusto mo, yung mga softie o yung hardy? Ako Pili ka kung malambot o matigas. 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 Gusto mo gano'ng matigas? So, kasi minsan yung iba yung mga matitigas parang mahirap na eh. Oo. Parang parang hindi na kaya lumunok ng yung ng pride. tipong lang. Hindi, yung tipong tigas na parang pangit kasi ng matikas. Ayan. Gusto ko yung matikas na parang okay, ang hirap ng sitwasyon ko ngayon, pero kakayanin ko pa rin siya. Yung lumalaban lang. Hindi yung soft, na sa sobrang lambot mo, parang puro ka na lang reklamo sa buhay. Parang ganun ba? Na parang, hindi ako makatulog sabihin eh. Insomnia ako, hindi ko na matigil itong subukan mo kaya magpa-araw. Subukan mo kaya magpapawis muna. Subukan mo muna labanan yung mga bagay na, alam mo yun, 'di ba, na parang labanan mo muna yung kinaiinisan mo. So, mas gusto ko pa rin yung parang medyo matigas sa buhay. So, yun, ganoon ko siya tignan. Salute. Yun. So, may pet peeves pa ba tayo na dapat meron pa kayong additional bago tayo? Wala eh, kayo ba? Wala. Recently, parang 1 week ako week pumapasok. Okay. Realize ko Kalsada series, man. 5 days? No, man, Kalsada 5 days ako pumasok. Kalsada series in the Philippines. Oh, Dahil mo masasabi. For sure, sobra dahil mo masasabi, man. Pero pinaka na-realize ko, pinaka pet peeve ko talaga sa kalsada yung mga naka-adventure ganun. Bukod sa mga naka-adventure. Pasensya na sa mga viewers namin naka-adventure dyan. Pasensya na. Nag-evolve na sila. Expander na sila ngayon, men. Hindi na sila adventure. Medyo mas nagmamahal na. Ano yung pinaka-una? Hindi kasi wala nang bago adventure eh. Expander yung sa kanila, next gen. Okay. Anyway, pet peeve ko sa kalsada yung alam mo yung ang laki na nung sign na bawal magsakay magbaba. Pero doon pa rin sila, doon sila nag-aabang. Doon sila pumapara, ganun. So mostly yan? Mga public transport. Parang hello, laki na nung sign. Pero kasi hindi ko alam kung sino yung mali. Kung yung driver ba o yung mga tao. Actually, isa rin yun Kasi alam din naman ng tao kung bawal doon. Pero doon din sila para. Doon literal doon sila nag-aabang. Actually, maybe because doon tumitigil yung jeep. Kaya doon sila sabi, doon tumigil, doon ako mag-aabang, ganun. Na bypass na yung rule na kasi kakagawa nung jeepney drivers na doon. No, parang na-cancel na yung rule na bawal dito. Kasi, hindi, okay naman eh. Diba? Parang, pwede naman. Ginagawa nga naman Saan pala yung office mo, Wins? Alabang. Tapos saan ka nang gagaling? Mandaluyong to Alabang. Daming happenings. Dami, men. EDSA. Tapos may isa pa na pet peeve ko rin sa kalsada. Alam mo yung nasa overpass. Sila na overpass tumatawid. May mga ganun, men. May mga ganun. Binigyan ka yung safety measure, tapos kayo yung sinusubo. Baka naman kasi yung overpass, yung parang mount, saan yun? Para sa Masinag. Yung sa EDSA. para nag-hike. Mega Mall? Mega Mall ba? Pero kahit na, diba? Kaya nga it's there, diba? But still, I mean, alam mo yun, nandiyan na yung may overpass eh. Tapos, para maging safe kayo eh. Tero ka pa rin sa baba. Binayaran mo yun, tax mo yun. Tax ng lahat ng tao yun. Tapos di mo gagamitin. Tapos magre-reklamo ka saan napupunta yung tax. Yan lang. Kayo ba? Anong for sure, sa kalsada ng Pilipinas, lahat tayo may pinagdadaan. Lahat tayo may point in time na nagwawala tayo sa kotse or sa na... Siguro nung time na nagda-drive ako, man, pinaka naiinis ako is kapag tinurn ko na yung signal kung lilipat akong lane or what. Biglang sabay din sila. Biglang bibilis na nasa likod ko, gano'n. Parang kaninang bagal mo lang magmaneho, parang nung nag-turn ako ng blinker ko, bigla kang arangkada. Parang yun? Kilala ba natin? Ay, joke. Pero madalas yun, maraming gano'n, hindi lang naman siya actually na-experience ko yun eh.
Na-experience ko yung ganung scenario paano mo sinabi. Tapos ang pinaka-weird pa, kagrupo natin yun. Legit. Hindi niya alam at hindi ko alam na siya yun. Nalaman ko na lang after nung araw na yun. Siguro after... Hindi niya alam na ikaw yun. Hindi niya alam. So, ganun lang, nature lang talaga niya. Nangyari lang na nasa daan kami. Kaya tinanong ko kung kilala ba natin. Yun nga. Anong kotse? Naka-Raptor siya. Naka-Raptor siya nun. So, Delikado talaga mga naka-Raptor. Hindi niya, tapos parang nalaman ko na siya na yun, nung parang after 2 hours, siguro nakarating na siya sa destination niya. Tapos sabi niya, Jow, ikaw ba yung gantong plate number? Tapos sabi ko, oo. Tapos nag-ano na kami na, ikaw pala yun, sabi na eh. Yun, ganun na. Ayun. So, oo nga nakakainis. So, ikaw, isipin mo, pet peeve mo yun. Ako, na-experience ko din ng nakakainis talaga. Tapos, tropa mo pa. Pero masama nun, hindi niya alam na ikaw yun. Kasi kung alam niya na ikaw yun, sinasadya niya talaga, asarin ko si Jow. Pero kung hindi niya alam na ikaw yun, parang ganun lang talaga. Ganun talaga siya mag-drive. So, ano masabi mo sa mga nakaka-hassle yan? Hassle kasi, I mean, di ka naman nagmamadali in the first place kasi nakakita ka lang ng blinker, bigla ka nagmadali. Ano ba yun? Parang ilang oras ba nawala sa'yo na kung pagbibigyan mo yung lumilipat ng ilang sasakyan away lang. Oo, diba? Tapos yung masama nun, hindi pala siya liliko. Oo. Tapos, parang hinahag niya yung right lane. Oo. Let's say, pala siya liliko. Let's say sa expressway, diba? Puta. Dililipat ka kunwari yung lane, ganun, biglang umarangkada. Tapos makikita mo na katabi mo lang sa toll gate din, diba? Parang, anong sense nung ginawa mo? Ganun din pala, end up magkatabi pa rin tayo. Stoplight, diba? Sabay din kayo. Oo. Kaya, di ko magets yung masyadong ganung, ano bang tawag doon? Aggressive driver ba? Or, hindi ko alam. Kamote. Kasi may kumbaga sabihin na lang natin na parang pwedeng umabante sila kasi liligo sila. Pero hindi, meron din talagang tao na talagang gusto lang gawin yung gano'n ng parang, ayoko itang Yun. Tapos na ba? All good na ako. Ako naman, sa kalsada, kasi sa mga, ito, sabihin ko na lang din, ilang taon, wala pa nga eh. Wala pang isang taon akong nagde-drive ng sasakyan eh. Motor yung parang mga 5 years, o mga 5 years motor. Gano'n ka tagal nag-motor pala? 2017 eh. Mga 2017, okay. mga 5 years din. 2022, mga ganun. So, siguro ngayong hindi pa ako masyadong super naiinis. Pero yung parang ganun din, liliko ka, magbi-blinker ka, like, syempre, di ba, parang rule yan. Pag nag-blinker ka, at least give like 5 to 10 seconds, di ba, bago ka lumipat. Depende na lang kung gaano kaluwag or sikip. Diba, syempre, paunahin mo yung nasa gilid mo, di ba, ikaw na mag-adjust. Ngayon, nainis na ako sa motor na parang talagang hindi na nga sila, pwede na nga, ako nagmotor din ako, tagal ko nagmotor, kumbaga drive safe talaga, di ba? Parang motto ko nga dyan eh, napamotor ka o sasakyan, drive safe, not slow. Parang alam mo yun, parang hindi mo naman kailangan maging mabagal eh, or what eh. So, yun nga, pag liliko yung sasakyan ng pa-right, yung mga motor, i-go lang nila ng i-go. Kahit parang super dikit na parang... Or sasabay din sila, di ba, pa-right ka? Sila din ra-right din sila. Tapos blind spot mo pa. Oo, parang delikado na parang... Alam mo, parang kayo na nga yung mas hindi safe eh. Na pag nabangga kayo... Kayo pa yung daredevil. So parang... Sana yun. So, ingat. Kasi syempre, kumbaga, maabala din yung isa. Diba? Kumbaga, safe na lang, diba? Businahan nyo, babaran nyo ng busina kung gusto nyo mauna. Pero wag na kayong sumabay ng So, yun. Magkaka-haters tayo dyan. Hindi. Anyway, yun. Yun yung isa. Yung pangalawa naman, siguro sa amin, medyo sobrang dami kasi sa Paranaque. Siguro isang pet peeve ko sa kalsada, pag bare months, yung mga badyaw. Wait lang. Hear me out. Good job, It's very good job. Yun nga, wala akong sa lang, gusto lang naman nila ng pangkain or what. Kaya, syempre, bababa pa sila kung saan man sila galing, di ba? Pero sa akin, parang, alam mo yun, parang nakakalungkot na parang, bakit wala tayong sa gobyerno na parang ayusin yung mga ganong situation. So, wait lang, naiinis ka sa kanila o naiinis ka sa gobyerno? Naiinis ako sa... Parehas. Siguro sa gobyerno. Kasi taon-taon nang nangyayari sa Metro Manila yan. Matig yun. Diba? Pag Pasko. So, ibig sabihin, bakit wala tayong cure sa ganun? Alam mo yun, parang,
Hindi ko alam parang alam ko third world country tayo, hindi naman tayo para maikumpara ng mga US or what. Pero kasi yung mga homeless sa ibang bansa, mostly, like hindi naman ibang bansa, like mga US, mga ganyan. Mostly mga talagang drug addicts talaga. Yun sa atin kasi poverty talaga di ba? Parang, well, meron din, pero sa Pilipinas kasi makakita ka din ng mga batang, kakarga ng nanay na mabadyaw. So parang nakakaawa ba? Ako naisip ko, yung dati iniisip ko na ganyan, parang medyo homeless sila, yung mga tapos bumababa sila pag Pasko, di ba? Pero na-realize ko, may bahay sila, men. Like, may buhay sila. Parang naging tradition lang nila pag Pasko na, magganto. Manila tayo, men. Oh, kumbaga, gig nila. Parang gig nila. Kumbaga, kaya sila, tingin mo? Bundok for sure. Ano kung mga bundok, diba? Hindi ba? Province? Dito. Pilipinas mo naman. I mean, hindi naman... Tiga US. Uwi tayong Pinas, men. No. Wait lang. I mean, baka naman Visayas, Mindanao. Ay, hindi sila ganun. Magpe-ferry ka para lang Makaraplano yung bagyo. Makaraplano. So, dito lang. Siguro mga Subic ngayon. Taas bundok ngayon. Olonga po. Mga probinsya sa Luzon. Yung parang naging tradition lang nila na yung nanay ng nanay ko, pag Pasko pupunta siya ng Maynila. Ako rin, ganun. Conspiracy ba? Hindi ko rin alam. Parang, totoo ba yan? Parang, yung mga anak ko, pagka lumaki sila, babalik din sila Maynila pagka Pasko. So, sa mga ganun, may nagbigay ka na din. Never. Never ako nagka-chance. Kasi di nag-jeep si Kenzo eh. Wala nag-aabot sa kanya nung... What if nakikita niyo yung mga nag-aabot, yung may hawak ng baril? Wait, magkaiba tayo ng iniisip. Yung sinasabi mong badyaw, yung nag-aabot ng sobre sa jeep? Sa jeep. Hindi, meron kasi dyan sa may show, corner ng show, pag Pasko. Parang madami talaga sila, pamilya talaga sila na nagkumakatok sa pinto, ganyan. May basahan ba yun? Yung mga nagbebenta, ganun. Yung instant car wash ba yun? Hindi. Iba pa yun. Parang, yung mga regular lang na kumakatok sa pinto. Kasi wala silang nalilimos. Pero pag Pasko season, pamilya na sila. Ang dami na nga. Siguro kasi walang pasok yung mga bata, ganun. So kung sinasabi mong parang may bahay din sila or what, so tingin mo parang tradition kasi ginagawa ng nanay ko. Hindi, naisip ko lang. Naisip mo lang. Kasi naisip ko kung ganun ba, so anak, magko-costume na tayo. Gagasahan na natin yun dito. Suit up. Kung alam mo lang, well off na sila. Pero since tradition nila yun, Pasko na ulit. Nakaka-humble to. Gusto ko i-lockdown tayo ng mga tao. Ganun ba yun? Kailangan balikan natin yung roots natin. What if dumating yung time na sila na nag-aabot ng pera? Kakatok sila sa abot ng pera. Yung sobre inaabot may laman. Good job na sila, good job na. Sila na yung namimili. Good job na tawag sa kanila. Next na. Medyo kakaiba tong episode na to. Ito yung episode na to may chance maka-cancel. Tapos, di ba? Pwede pa. Marirevive pa. Game plan ha. Strategize tayo. Next episode dapat mabait tayo. Lance. Kalsada. Wala rin eh. Parang, sorry nakikinig lang talaga ako sa inyo. Comment lang. Wala masyadong pet peeve. Parang again, sige, gawin mo. Ganyan kayo, ganyan. Pero siguro yung na lang, yung mga, siguro medyo mababaw eh. Yung mga kahit simple na stop yung tawid, yung pedestrian crossing na tapos tumatawid pa rin, ganyan. Well, justified naman yun. Parang... Oo nga eh. Kaya, sige, parang okay. Ito na lang. Wait lang, sorry. Paano justified yun? Yung, nakita mo, stoplight, di ba? Okay. So, lahat kayo nakatigil na kotse. Okay. I mean, perspective as a driver. Okay. Naka-stop, yung stoplight, pwede ka tumawid. Pero pag naka-go na kami, huwag ka tatawid. Hindi yung may stoplight yung pedestrian. Pag naka-stop yung pedestrian, ibig sabihin, huwag ka tatawid kasi mag-go na yung mga kotse. May mga tumatawid pa rin eh. Yun nga. Kasi nakikita nila walang car.
Wala namang car eh, Naka-red pa rin pero yung pedestrian. pero naka-red pa rin. Tapos may tumatawid. So, Sa BGC, ang daming ganun eh. Pilipino tayo eh. Yun nga eh. culture ba? Culture. Kaya parang, okay, sige. Born kupal. Dapat may parang ganun, lagi kong kinakwento to sa kila lads pag sumasabay sa kotse. Dapat kapag gano'n, tapos nasa kasama mo, may plus points ka. Pero ito, Para sa Sonic, no? Nadadaanin yung coins. Tapos pag nakailan kami, bonus pa. May extra life ka. Kill streak. pero ang tawag dun yung ating kasi parang perspective ng as a driver. Ngayon, gusto ko rin marinig sana as perspective ng pasahero na for example, yung ano yung pet peeve mo sa ito yung nasasakyan mong Grab na 4 wheels. Saka Grab na, or angkas na kapag angkas. nakasakay ka dun sa Raptor. Ano yung naiinis ka sa driver na ito yung ginagawa niya, yung masyadong pinipili. Alam mo, parang nakakatakot. Yeah, siguro there was one time na on the way akong Eastwood, ganun. Parang nakasabi na sa Waze yung optimal na ruta na makakatipid ng time na makapunta dun. Pero since medyo may edad na kasi. So parang driver dati yun. Siguro. Tapos parang meron siyang alam na ibang way, ganyan. Kumaga puno na yung baso niya. Oo, tapos puno na yung baso niya. Ayaw niya na makinig sa iba. Okay. Oo, Okay, naka-on yung Waze niya, ganun. Tapos parang pinilit pa rin niya to go a different route, ganyan. Tapos yun, nag-end up na sobrang 1 hour akong may mga ganun, 1 hour akong nakastay sa bang, isang place na parang gusto kong sabihin na kung sinundan mo na lang yung Hindi kayo na-trap. Tapos nung time na yun, parang nung napansin ko na nag-iiba yung ruta niya, sinabihan ko pa siya na, sir, nandito yung left, ganyan. Tapos sabi niya, hindi, wag dyan, parang traffic dyan, ganyan, may alam ako, ganyan. Mas, ano nangyari? Nag-stay pa ako ng 1 hour dun sa daan. Tapos gutom na ako nun. Tapos yung bad trip ako. Ano bang tawag sa mga ganung driver? Most of those drivers are old na matatanda. Mga elder, kasi mga sanay talaga sila sa kalsada, pero parang si Waze nung panahon nila. Kumbaga hindi nila kayang, or ano ba, di for them di nila tanggap na may Waze na gano'n, na parang na kaya silang tulungan ng technology, ano pa rin sila sa diskarte nila. Kasi feeling ko, parang yun yung hindi pa alam ng lahat ng Pilipino na yung Waze, hindi lang siya para makapunta ka sa gusto mong puntahan na hindi mo alam yung daan. Isa rin siyang may algorithm siya eh. May algorithm na binibigyan niya yung optimal. Binibigyan niya yung optimal saan ka mas mapapabilis. Yes. Exactly. Yes. Yun yung isang and totoo din naman na hindi alam ni Waze kasi may mga place din na hindi pa ni Waze. No way. Kumbaga, may mga secret pa rin talaga. Meron. May mga times talaga na loob ng subdivision. Napupal din si Waze. May mga times na padadaanin ka ni Waze sa parang sobrang sikip na kalsada, ganyan. Parang, optimal nga siya, pero at the same time, pwede ba ako dito? Ganyan. May na-experience ako nun dati sa Guadalupe yata. Parang puro naglalakad na yung mga tao. Sobrang sikip dun eh. Oo, alam mo yung daan yun. Parang puro naglalakad na yung mga tao. Paano ka napupunta sa Guada? Malapit lang ako. Sa work ba? Hindi naman. Siguro before. Tawid doon tuloy, Guadalupe na yun eh. Kala mo ha. Kala ko lang Isogo dun eh. Hindi. Yun sa likod na Yun nga, pero hindi ako pupunta doon. dun. Masikip. Oo, man. Kaya masikip. Sogo. Ako, may thumbnail na tayo. Ano ba? Madami. May thumbnail. Okay. Anyway. Isa pang pet peeve ko sa kalsada, yung mga yung diskarte ng Ikaw, Kenzo, marami ka eh. Ilang beses na kita kasamang Buset. Galit. Pumipitik sa kalsada. Oo. Madalas kong kasama si 90% ng experience ko sa kalsada, busit ako. Ganun. Yung, alam mo yung mga sinasabi nilang, diskarte lang yan, ganyan. Yung, lalo na yung mga jeepney driver moves na parang, para sa kanila, pag sumunod ka sa batas, mahuhuli ka, malilate ka, parang ganun. Yung mga, puno na yung intersection. Pero since naka-go, papark nila sa gitna na intersection yung sasakyan nila. Ganun. Yung mga sobrang trigger siya sa driver. I think not just for me, but for most. Or yung iba sobrang sanay na sila doon na ginagawa rin nila yun. Kaya okay na sa kanila.
Tapos, isa rin siguro yung, parang nag-aagawan sa pasahero yung mga, May kanya-kanyang diskarte sila. Nag-aagawan sila. Pero, di nyo ba nare-realize din na ubod ng daming tao sa Pilipinas para maubusan kayo ng pasahero? Pero I doubt mauubusan ka. Meron at meron yun. So, alam mo yun sa jeep, speaking of mga parang pet peeve ko din yung dati. Kasi, Yung jeep? yung jeep, man. Mag-jeep. Anonas. Mag-jeep, grabe. Kasi ako, Anonas ako banda nag-jeep. Elitista. Papuntang, high school ako nun. Anonas. Ang tawag dito, station. Doon ako nag-aabang ng jeep. Papuntang, wala pang Masinag station nun sa Marcos Highway. Okay. Ang school ko, lagpas pa ng Masinag, Tres Hermanas. Alam mo yung papasok, tapos ikaw na rin pasero, ililipat ka. Yung ililipat ka, Toy dun ka muna, ganyan. nakakainis yun. Bayad ka na no? Oo, parang makaikot na sila. Parang, diskarte ba? Diskarte. Kumbaga, okay din, kung nga lang, nakaka-hassle mo din yung na. Minsan ang pinaka-worst pa doon, ibibigyan ka ng 7 pesos. Ikaw pa mag-abang ka pa. Bibigyan Pero ka ba? most of the time naman, nire-refer ka sa isang jeep. May referral. Ito yung resume yun. Pero may mga kupal din. Ibababa ka Marcos Highway, ang dami dyan. So, yun. Talagang, nakaganyan lang ako ang tagal, umuulan pa. Ganyan lang ako, estudyante pa ako nun. So, parang, kawawa naman ako. may isa pa yung yung late ka na, tapos biglang papagas yung jeep. Nasa-sense nila yung urgency mo Yung mga pet peeve. Late ka na ba, Toy? Pagas muna tayo. Legit nangyayari yun, di ba? Nakangiti pa yun. Tapos, kapag maaga kang papasok sa school, hindi sila magpapagas, walang mga aberya. Yun. So, yun lang. Yun lang naman yung mga, meron pa ba tayong ad sa kalsada? Baka meron ka pa, Kenzo. Sulitin mo na. Tapos, isa rin sa jeep ngayon, siguro, napapansin ko kasi pag mga jeep ngayon, pataas na ng pataas yung, yung sampahan, parang nakaganon na. Yun? Di ba nakikita yun? May mga ganun design ng jeep na Yung sampahan? Diba yung hagdan? Yung hagdan. Imbis na ganyan, nakaganon na. Kung bakit design ng jeep nila? Bakit? Hindi ko alam, parang forma nila. Kada sakay ng mga sakay, tao. oh. Para sa forma. Hindi ka, talagang Forma. Forma talaga. Kumbaga, Weird mo. ganun, nakikita ko yun sa Marcos Pero ewan, anong purpose nun? Parang nakanguso yun. Tapos naka-lowered yung baba. Yan. Pimp my red. Pimp my jeep. Pero ito add ko lang. Parang pinakamaangas talaga. Kasi nakatira na ako ng Makati, nakatira na ako ng Marikina, Manila, Mandaluyong hindi. Makati, nasabi ko na yun. Parañaque, Pasay. Ngayon, sa lahat ng yun, na mga around the area na scope na parang nakikita ng mata ko, pinakamaangas talaga na jeep sa Marcos Highway. Para sa akin. Pero, meron ba iba? Antipolo. Pa-antipolo yun, Antipolo, mga mga kogyo, ganun. may mga ilaw pa yun. Ano bang tawag yun? Yung ilaw sa ilalim. Sa LED. May LED, ano. oh. Basta yun. Ikaw ba, Lance? Baka meron sa inyo. Mga angas sa jeep. QC ba? Wala, Biyaheng normal. Manila. Wala, normal lang. Normal jeep. Ayos din yung Normal naglalagay. saraw, ganyan. Saraw, normal. May naglalagay din ng mga TV, no? Ayos sila, no? Mm. Lalakas ang loob nila, no? Yun. Bakit? I mean, wala naman nanakaw nun. Sino nanakaw? Tropa rin nila, ganun. Sa bagay, wala nang nanakaw nun. Go. Joke lang. Humor lang, humor. Humor. Ano na lang. Anyway. Siguro, since patapos na tayo sa kalsada, ano man yung sabi niyo sa mga e-bikers? Yeah. Yan ang ultimate pet peeve nyo. Yan. Nag-peak yun, parang talaga last yun, year or 2 years ago. Pakilala talaga sila. Show nila yung dominance sila eh. Dadaan ka? Wala akong pakialam. Ganun yung mga e-bike dati eh. Parang, Tapos, kung kala mo siga na yung mga jeepney driver dati. meron pa pala. Meron pa pala. Final boss. Bro, final boss. Final boss yung e-bike. Kala mo yung mga kalabang mo sa kalsada palaki ng palaki. Di ba parang Biglang una lumit. jeep, tas bus. Ganun. Kala mo pa ganun yung kalaban mo eh. Yung final boss pala maliit. E-bike pala. Labubo lang pala yung Labobo. Hindi no? Tapos ang galing pati sa sila, mga EDSA, talagang doon na sila eh. Mga bawal. Mga national, hindi lahat wala kaming hate sa pagbili. Ako naka-e-bike din ako eh. Pero yung sa lugar ba, like national highway, alam mo yun, parang talagang iba na yung abala din. Di ba may video yung kuha galing sa fire truck?
Binubusin na. siya, tapos may e-bike sa harap niya. Ayaw umalis. Ayaw umalis. Iniisip niya doon lang siya. Mm. Kasi parang overtake na lang, ganyan. O anyway, sige, move forward tayo dyan. Next natin, ano bang next nating pet peeve? Sa work, gusto nyo? Workplace, sa workplace. Pwede. Sino unang kailan ba last day ko? Sisisante? Wait lang, kailan ba last day ko? Sino mag-volunteer masisante? Di ba ako Sa workplace? Ay, meron na si Lance. Pet peeves? Ano ba? Siguro sa industry kasi namin, sa tech, parang you need research skills talaga. Actually, pagalingan lang talaga mag-Google, mag-AI sa namin to answer your Siguro in general sa workplace, yung mga ako okay naman kasi ako parang sige magtuturo ako ganyan. Turuan kita. Pero pag bawat kilos mo, bawat galaw mo, kailangan kong ituro sa'yo. Parang super spoon feeding na yun. Parang lahat na lang ba? Oo, parang nag-google naman to. Do your own research naman. Oo, parang sige okay lang na magtanong ka, pero at least nagawa mo na yung part mo na na-research ko na to, na-check ko na tong mga bagay na to, ganyan. Before asking, ganyan. O baka wala na magtanong sa akin. Pero yun, hindi siya ganun ka pet peeve, pero yun lang, pero nagigets kita. What grinds my gears na, kasi parang syempre, I'm doing my own thing din, busy rin ako sa ginagawa ko, tapos biglang, parang, to, tapos parang pag binasa ko yung tanong, parang, pag sinearch ko to sa Google, or search mo lang lalabas agad. Oo, lalabas agad, ganyan. Parang nagiging super dependent na ba yung mga tao sa, dahil ba previously yung treatment ko sa inyo is very approachable na lahat sinasagot, ganyan. Yun lang. Ganun. Kayo ba? Sa akin sobrang simple lang. Alam mo yung pagka nag-chat sa Teams or nagme-message sa'yo, hi Kenzo. Tapos wala nang follow-up. Kasunod. Ganun wag mo reply. Wag mo reply. May ganun sa corporate. Oo, madami, men. Kasi nadadala nila yung normal life. Kasi may mga ganun rin sa outside corporate Pag-iisipin ka ba? Parang hintayin ka niya mag-reply bago niya sabihin yung parang kailangan niya. Parang tayong may something na parang ka na, ano kaya yun? Alam mo yun? May anxiety. Oo, hindi anxiety na raramdaman ko. Inis pare. Inis talaga. Kasi parang, kunyari, nagtatrabaho ko, di ba? Tapos bigla may mag-pop up na message, hi Kenzo, ganyan. So okay, nakita ko nag-message. Aware ako nag-message siya. Pero, pagka tumagal na, let's say, a minute or two, tapos wala pa rin kasunod na message, parang doon ako naiinis na parang, anong gusto na ito? So, parang, meron pa rin. May anxiety, kaya ka naiinis. Hindi anxiety. I mean, okay lang naman ako kung may kailangan siya sa akin. Ganun. Pero naiinis ako na bakit kailangan mo mag-message ng ganun. Gets. So yun, wag niyo kayo may message ng hi Kenzo. Dapat may kasunod. Dapat comma, hi Kenzo, comma. So kailangan mo. Yung subject. Tapos sa dulo, thank you. Kind regards. Pero ito sa lahat ng nanonood, totoo naman eh. Totoo naman eh, parang kayo ba, hindi ba nararamdaman yung ganung, di ba na parang, especially kung magpi-PM kayo sa parang matagal nyo ng kaibigan or kapamilya, sabihin nyo na agad. Di ba? Kahit nga friend lang eh, di ba? Kasi mamaya may kailangan, alam mo yun, parang pwedeng sila yung tao na nag-aalala. Oo. Di ba? Or alam mo yun. Yun. So, saan? Ako na pala. Sa trabaho, siguro yun, yung parang masabi ko rin kanina, na hindi ko maiwasan kasi nung mga first years ko ng pagla-live selling, or sa pagbe-business in general, parang nandun pa yung parang hindi pa siya authentic. Nandun pa ako sa parang kailangan magustuhan ako ng tao in order for me na mabuhay ako ng parang magustuhan ako ng tao, bumili sila. So in short, parang kailangan ko masyadong salesman, masyadong people please ka, ganun. People pleaser na parang ibigay mo lang na ibigay. Pero nung parang mas lumakas pa yung digital community ko, nung parang naging authentic lang ako. Alam mo ba, pupunta sa store, gaganon boss, gaganon sila na, mas gusto ko yung kung sa mga pinapan ko, kasi totoo pag naiinis ka, pag ganito, ganyan, parang, pero para sa akin, may edge parang,
sa 100 na nanonood, gusto ka ng sabihin nating 50. Mataas na yun, 50. Yung another 50, meron dyang potential buyer na mangangayaw na sa'yo. 'Di ba? Pero kung paano ko siya tignan, tinitignan ko na lang na kesa may stress ako pagkatapos dahil pinaplastic ko yung ginagawa ko. So, pero hindi ko rin alam yung perfect formula kung anong dapat kong gawin. Last time ka na ba sa live? Sorry. Oo. Last time may binlock ka, diba? Nag-aaway. talaga. Oo, ipitik din ako sa live. Like, Nag-aaway. okay lang yun. Like, it's a form of entertainment pa din eh. Like, parang authentic siya sa akin. Pero at the same time, parang natutuwa sila. Parang may spice. No. Na parang, uy, may ano dito. Parang natatawa sila. Minsan, tinotroll pa nila yung isang yun. So, Actually, yung good ng ganong community, no? Na parang sila na bahala sa'yo. shoutout. Kung may mga nanonood dito ng mga taga-underground men, kayo yung the best community ever. Kayo yung mga solid tropa. Paano yung the usual community? I hope, sana, abangan nyo to every Sunday ang upload namin. So, yeah. Ito, lagi nyo akong makikita So, dito. paano na yung the usual community? The usual community? Oh. Naku, magugustuhan nila tayo, syempre. So, ano mas better? Yung community mo, yung the usual community? Yan na, Yan na, pinag-aaway. dito. Oh, ito. Oh, yun. Feeling ko dito. Kasi nandito na rin sila eh. Ay, ganun. Di ba? Nandito na yung mga taga-underground. Ito yung the best. Saka for a change, parang, hindi live selling yung pinapanood ko. Pero nandun pa rin si Boss Joe. Binibenta niya yung kaibigan niya. Anyway, yun lang. Mine Chan? Kaya, Mine is Chan. Mine is Chan. So, last doon, na parang natutuwa din ako kasi yun yung parang kinaiinis ako sa trabaho na parang, na parang minsan hindi ko gusto yung pagtatanong. So, binibigyan ko na lang din na minsan kapag bago. So, pag bago, mas iba din yung alaga. Pag old, parang dapat alam mo na yun eh. Di ba? Parang alam mo na dapat yan. Like, boss, magkano ulit yung shipping? 2 years ka nang bumibili sa akin. Parang nandyan na nga sa invoice eh. Parang ganun. So, bino-voice message ko minsan na ganun na parang, boss, ganito. Pero natutuwa sila, hindi ako nagkakaroon ng kaaway. Wala, like, parang okay din na na-filter ko siya. Kasi mga ka-vibe ko, alam mo parang ka-frequency ko yung mga bumibili sa akin. Kaparehas ko ng forma, kaparehas kong mag-isip, kaparehas kong magsalita, kaparehas ko ng sound trip. Parang okay, parang pag pumunta ka sa store, sure ball, yung frequency natin, parehas, parang click tayo agad. So, ganun. Tsaka meron din kasing, ano ba yung tamang term? Kapag sa chat, kumbaga, yung way nila basahin. Minsan pagalit sila eh. Pero yung way mo naman sinabi is kalmado. Kalmado naman. Pero yung the way nila, kasi basahin sa isip nila, galit. So, gumagawa sila ng away sa sarili, sa isip nila nang wala naman talaga. Naka-all cups. Dito excited ako sa sagot ni Ishtan eh. Ano kaya yung pet peeve niya sa trabaho? Misa sing. Wala Wala ba? Okay. Pet peeve ko, sobrang limited naman. Siguro yung scenario na lang na medyo nainis ako sa office kasi medyo maingay yung team naman namin. Medyo, kasi may kwentuhan, gano'n, pero hindi naman siya madalas. Kumbaga may mga, kunwari, may time lang talaga, gano'n. Tapos, may sumit set sa sa office Sabi ko, may sumit set. Ito library? Parang, gets ko, bawal maingay, gets ko. Pero, yung way niya kasi is sumit-set. Parang parang di ka ba merong professional way para patahimikin yung tao. Wala ka sa kanto ka. Hindi mo kailangan sumit-set. Kaya parang pwede ka lumapit, can you lower your voice kasi nasa meeting ako, ganun. Ganun, pwede naman ganun. Pero kung sisisit ka, tapos maririnig ng maraming tao, na parang, parang pero may mga ganun talaga. Even sa old office namin. Parang siya, yung pero kasi syempre parang na rin pala, sumusobra na pala kami sa ingay, tapos parang ganun. Pero okay pa yun. Okay pa yun, ganyan. Pero yung sit talaga, ngayon talaga malakas na parang hindi naman guard. Hindi, wala. Tapos, tumahimik kami sumit-set. Tapos mga ilang minutes sila yung maingay. So, nagalit nila pero alpha. Parang kapag iba gumawa ayaw nyo, pag kayo gumawa okay lang, parang gano'n. So yun yung recent lang na kiniinis ko sa office. So ganun, parang may grupong hiwalay na ibang team, parang hindi na kayo actually ibang team naman talaga siya. Yun nga, ibang team, pero parang alam mo yun, parang hindi na siya parang hirap na bumati, alam mo yun. Parang ito yung mga sumins. Parang gang-gang ba kayo? Parang gang-gang na. Divided na talaga. Divided. Divided. Baka namin kayo sa labas. Siya, ganun.
Yun for me sa Meron office. pang mga ibang common, pero hindi na siguro nag-apply sa personal. No? Yung mga nababasa ko lang na common pet peeves sa workplace, yung nagmi-meeting, pero pwede namang email na lang yun. Yung mga ganun. Parang this could have been an email na lang, ganyan. Yun, mga additional. Kumbaga parang may i-announce ka lang pala. Or parang, nag-meeting pa, nagsayang pa ng Pero baka hindi nag-apply sa atin, ganyan. Meron din yung mga yung hinihila ka sa meeting, pero hindi ko naman kailangan talaga din. Kala mo na sa eskwela. May ganun eh. Pinapatawag. Yung parang sobrang minor lang nung part mo dun sa project na yun. Silayan ka sa isang oras na meeting na parang, sana tinayin niya. Sana in-email mo na lang sa akin. Yung nag-brainstorming kayo sa harap ko na hindi ko naman kailangan sumama doon sa brainstorming niyo. Parang gano'n. Nag-thank you ka lang sa dulo. Ganun. Thank you. Gano'n. Yeah. Anyway. Okay, next tayo. Ano bang last, no? Siguro last na to. Last, no? no? Last na. Last hirit. 1 hour na rin tayo. Sige. Sino huli? Ikaw yung huli dyan. So, Ako gusto mo na. sige, para huli na sila. Sige. Okay, so, last pet peeve pet ba? peeves natin sa habits ng tao. Yan. Habits. So, kung at least hindi lang isa, di ba? Habits. Ugali lang. Ganun. Ugali. Or grooming ba? Pwede ba yun? Kahit siguro. Ito na siguro yung Ako parang naiinis pinaka. Pinaka-nainis kasi sa isang tao. Sa isang ganun. tao, Yung ganun. buong pagkatao niya. Buong Or pagkatao action kay ba? Ladies. Hindi naman tao, yung parang, kung ano lang Ginagawa niya, ganun. ng dapat di nilang ginagawa. Siguro, kapag sa nakikita ko na lang sa tao, ganun, parang, ayoko pag marumi yung kuko eh. Yung so, pa-check kayo dyan. Pero yun, parang hygiene mo yun, parang linis. Sobrang basic lang naman niya, pero still parang, let's say, di mo kilalang tao, tapos minsan mag-a-appear kayo, or shake hands, tapos makikita mo yung dumi ng kuko. Di ba? Parang, yak. Yun lang naman, yun lang, sobrang basic lang naman. Tsaka parang ang sarap niyang pakinggan, lalo for me. Kasi may times na hindi ko na perfect na, malinisan nga yung kuko mo, or, okay naman yung kuko ngayon. Pero ang point is, dapat ganun mo siya i-take kung ano yung maririnig mo na parang parang tama naman yung sinasabi niya para sa'yo din naman as a human being yun, di ba? So parang may point naman, like for example di ba, yun nga, maglinis yun ako muna parang nakakainis kapag hindi maayos kasi syempre may nakakitang iba baka nasabi ng Isha niyan, like for example nakita niya sa office may ganun, di ba? Parang hindi mo alam sino yung mga nakakasalubong mo ba? Paano pag nakita mo yung crush mo kaya artistang nakita niya, ayoko nang pa-picture dito. Kakamayan ka sana. Ayaw na, di ba? Tapos, what if, di ba ako na rin, nasa boodle fight kayo, may kitong tapos magkakamay. May biglaang boodle fight. Kala mo diba? paminta yung mga nandun. Biglang ginabot na spoon and fork. Ayun, yun naman. So, pero proper hygiene. Okay. Ako, habits ng tao, siguro dalawa. Dalawa yung parang gusto kong i-voice out. Yung una, yung too much, masyado pa rin tayong, masyado tayong Pilipinas, di Pinoy. Masyado tayong Pilipinas na parang, isipin mo, di ba yung Amerika, isang parang, di ba parang kaya mo ngang drive-in yung East Coast to West Coast eh. So talagang lupain, mga cities talaga. I mean, Yun nga, kasi island nga tayo. Diba? Island tayo. Ang Pilipinas ay made of 7,000. Archipelago, di ba? So para sa akin, masyado pa rin tayong isla. Alam mo yun? Masyado tayong isla mag-isip. Okay. Expand. Masyado tayong tribal pa rin tayo para sa akin. Masyado tayong tribal pa. Divided, gano'n. Oo, tribal pa tayo. Hindi pa tayo, parang, pansin mo ba, parang lagi tayong huli. Hindi naman pala lagi. But anyways, yun. Yung punto is, parang masyado pa rin sa akin baka lang mag-react kayo, pero sa akin masyado tayong naniniwala sa mga pamahiin na hindi naman lahat like hindi lahat, pero ayoko lang yung like culture bawal magwalis sa yun nga culture. Hindi, wait lang question. Culture ba ng Filipino yung pamahiin? Hindi, di ba? Culture, history siguro, history. Lahat naman di ba natin in-adapt yun sa ibang Kahit naman sa iba, sa US may mga superstitious beliefs sila ganyan. Pero kasi
sa punta ko doon, wala na silang mga ganun. Bawal ka magwalis paggabi. Mga simpleng ganun ba? Kasi lalabas yung swerte. I mean, ganun na rin naman tayo siguro ngayon. I mean, pero madami. Siguro ano na rin siya, generational na rin. Yun generation. Yun nga eh. Yun, parang, hindi, yung parang generation naman dati sa ibang bansa, parang feeling ko hindi eh. Sa experience ko. Parang marami. Meron sila eh. Meron sila ako na... for sure, meron pa rin silang sarili na ganun versus... Hindi lang ganun ka, kasi, kumbaga internal na yun eh. Kumbaga hindi siya madaling... Kumbaga hindi siya available sa mga foreigners ba? Ganun. So, kung doon ka lumaki, for sure alam mo yun. Pero kapag foreigner ka lang... Sipin mo na lang may mga bansa na bawal mag-drive yung babae. Hanggang ngayon. Saan? Talaga? Middle East, yes. Okay. Dahil sa pamahiin. Yung ba yung bawal... Kasi ano nila, I mean, may religious religious something. Hindi, iba yun eh. Religious na yun eh. Ganun din naman yung pamahiin. I mean, like, ano bang basis ng religious, tsaka yung Hindi, basis hindi naman religious yung bawal ka magwalis pag di ba? Pag gabi ba? Masama magwalis pag gabi, lalabas yung swerte. I mean, yung mga ganung bagay. Yung religious stuff, anong pinagkaiba niya? Ganun din eh. Para sa akin, Yeah, diba? Yeah, if you think deeper, medyo nakakorelate mo nga yung sinasabi. Okay. Nagbibigil si Casey. Oo nga, parang ayaw mo ibulgar. Nag-ano na eh. Second episode pala guys, wait lang. Medyo nagiging, madami dyan sigurado parang favorite ko si Kenzo. Ayun. Sana labas pa ni Kenzo yung dark ano na yung mga ganun. Dark side. Rin ako mag-isip eh. Abangan nyo Labas guys. na yung mga Kenzo dyan. Sabay Kenzonatics. Kenzonatics. Enzonatics. Pwede. Ayos sa Enzonatics tawag sa group mo. Mga fans mo. So, yun yung sigurong isang pet peeve sa habit ng tao. Tapos yung pangalawa, yung siguro yung pag nakita ko talaga na parang kunyari may ganap na special occasion or kung parang event, tapos parang hindi siya nag-effort sa sarili niya. Alam mo yun? Like, hindi yung sa fashion sa damit. Okay. Like, yun nga, yung parang sa kuko na lang. Yung alam mo yung parang, hindi ka nag-effort. Alam mo yun, parang, hindi ka nag-effort sa sarili mo. Alam mo yun, parang di ba special yung mga kasama mo sa grupong to or sa, alam mo yun. So yun, dun lang ako na parang, siguro dahil nasa line ako ng fashion or dapat lifestyle. So, yung iba, yun nga. So, yun lang. Parang, magandang benefit lang din naman talaga yun na pag lumalabas ka, presentable kayo. Parang para naman sa lahat yun eh. Diba? Yes. Yun. Next. Ang dami ko na nasabi kanina eh. Siguro, one thing yung paiba-iba ng schedule, I would say. Yung parang last minute na palit schedule. Or last minute, hindi pala ako makapunta, ganun. Yung parang yung nabanggit mo rin kanina, Lance, na dapat at least may updates na nako-communicate nyo na tuloy pa ba or papunta na kami, ganyan, nandito na kami sa ganyan. Kunwari kung sa professional work, ilagay mo ng tentative, di ba? Kung hindi mo pala sure. Diba? Yun. Yung parang, yun nga, parang, ano ba, yung oras mo, parehas lang importante yan. Hindi dapat... Hindi mas importante yung oras. Hindi mas importante yung oras ng isa. Yung parang yung magka-cancel ka kasi biglang may ganito na kailangan kang gawin or kailangan puntahan. So, or may kailangan ka i-please na someone else. Parang, bakit tingin mo mas importante yung oras niya sa oras ko? Ganun. Yun lang. Sa akin siguro basic etiquette. Yung mga simpleng pag-thank you. Sige, let's say sa mga nag-work in restaurants, ganyan, yung very rude to staff, to waiters, yung mga ganyan. Yeah. Yung feeling nila, sila sobrang superior nila. Or just because, nag-work sa ganyan. Yeah. Or tipong clean as you go, pero iwan lang yung mga simple etiquette lang na hindi na follow ganyan. Pero may nabasa akong thread. Hindi ko alam kung saan. So, hindi ko na maalala kung credible ba yun. Parang sinasabi nila na yun nga, clean as you go sa mga fast food. Ganun. Parang may nagsabi na parang hassle daw for the crew kapag ganun pa yung ginagawa. Hindi ko alam kung legit yun. Pero may nabasa lang akong ganun. So, mental gymnastics. So, Anyway. I don't know. Siguro hassle sa crew kapag mali yung
Pagka nagligpit, Fast food, tapon lang. nagligpit ka nga, pero parang mali naman. Parang tinapon mo kasama yung plato. Sobrang tanga mo naman yun. Nauubos yung plato namin. Nauubos yung plato, linis. Or, alam mo yun, yung plates na may spaghetti sauce, tapos pinatong mo sa kanya isa pang plate. So, madumi na rin yung ilalim niya. Okay. Siguro ganun. I mean, in a way. Pero at the same time, syempre, iba pa rin yung inayos mo na siya, inorganize mo na siya. Kung dadamputin mo na lang. Basa-basa yung table, yung tissue nasa sahig, gano'n, diba? Parang weird. Kailangan mo talaga ayusin. Yun. And yun nga, again, yung kunwari, you don't act your age. Tanda-tanda mo na, wala ka pang emotional intelligence. Hindi mo na, yung nararamdaman ng kausap mo, yung effect nung mga sinasabi mo to your, Pero, again, baka nga, hindi nila nagigets yung ganun. Kaya... So, consider ka lang ganun. Na lang, be the, Bigger person. Bigger person. Kay parang di siya nag-voice out kapag, alam mo yun. Tapos ending, baka, parang baka mas magalit ka kasi... parang... Naipon na lang. Saka someone, I think, ako ba, parang as someone na pinakamatanda sa group natin. Ako. Yun. Pero again, matanda. with the line of 95s, ganyan. 95. Parang, okay, I try to be the more understanding person na lang, ganun. Pero sige, hindi naman nag-apply sa group natin. Siguro sa ibang setting, ganyan. Yun. Wala akong masyadong pet peeves eh. Yeah. Parang, sige. Understanding na tao sila. Personality mo talaga yun na... Bait. Anong character? Kala ko anong zodiac sign ka. Hindi. Yung mas logical na. Hindi masyado na tayong cancel eh. Next na lang yan, Ken. Anong may bala si Kenzo MBTI? MBTI. ENFP, extroverted, intuitive feelings, and ano yung P? Perspective ata. Perspective ata. Nagpipigil lang si Kenzo. ENF. Hindi. Kasi yun nga, yung character niya talaga. Parang more on understanding. Hindi siya aggressive, I would say. Sige, ito okay na ba yun lang sa habit mo, no? Siguro na rin, parang it comes with maturing na rin kasi ito nag-solo living ako. Mga dami kong nade-develop sa tapos. Siguro yan yung parang hayaan mo na lang yung mga bagay na hindi mo na makontrol. Yeah, yun. Na-accept ko na yung ganong Saka it comes with, siguro sa work na rin, climbing up the parang natututo ka with people development, ganyan. So, yun. Pero siguro dati nga, baka nga ako dati, mabilis pumitik, ganyan. Okay. Ito last, kung okay pa ba tayo? Okay pa. Last na. Siguro kung para lang, kasi episode 2 na to eh. Yes. So gusto ko lang din magkaroon tayo ng siguro tago 1 minute na para lang mas makilala din tayo ng audience natin. Kasi total na napag-uusapan na din yung pet peeve, di ba? Na yun nga, nakikita nyo naman na si Lance understanding. So, kung i-describe mo si Lance in 1 minute, sino siya? Ako? Hirap naman ito. Parang interview bigla. Hindi naman, di ba? Parang tell me about yourself. Siguro I can be like very neutral kasi ako. So, I try to listen to two sides, ganun, and not pick a side, ganyan. So, I try to be neutral. So, usually, pwede akong maging therapist ng mga tao eh. Like, you can rant, you can share, ganyan. Tapos, I'll try my best to parang give or offer some advice, ganyan. Yun, again, with my understanding nature nga, ganyan. And, I think I can say yung emotional stability ko parang normal or mataas, ganun. So, empathetic ka. Yun, yeah. Ganyan. Tapos, I try to think logically kesa para, yun. Ewan ko, nabigla ako sa tanong eh. Ako rin. Hindi ko. Hindi kasi kumbaga parang at least lang, kilala nila, sino ba yung pinapakinggan nila? Yun lang yung akin kasi, di ba, at least, yun. Anyway, Kenny.
Baka sabihin nila, episode 2, puro reklamo. Pero wait lang. Nila sa mga tao. Pero wait lang. Pero ano rin ako, like, I'm fun, I'm outgoing, ganyan. Baka sabihin, Back the market! baka sabihin, tanga na, seryoso naman na ito. Seryoso, hirap naman kausap na to. I'm fun, I'm outgoing, I like going outside, I like eating. Sinabi na yung bio. Let's go. Ayun. Wala lang. Yeah. Sa akin, I would say very aggressive yung personality ko. Yun nga, madali akong pumitik. So, unlike Lance, na very composed. Ganun. Ako, like, yun nga, parang basic na lang yan. Bakit kailangan pahirapan yung sarili? Yung, kumbaga point A to point B, alam mo yung kailangan mong gawin sa point A to point B. Bakit kailangan mo pang pahirapan yung sarili mo? Ganun ako na tao. Sinisimplify mo yung mga bagay. Simplify yung mga bagay. So, kaya siguro hindi naman mainitin yung ulo ko. Yun. Pero aggressive, I would say aggressive yung personality ko na ilalaban ko din minsan yung mga stance ko or yung mga routes na for example yung sa Waze, yung sa driver kanina. Siguro pagtanda ko, ganun din ako. Kainisan din ako ng mga tao. Ewan ko. Yun. Parang my way is Tanggap niya na yung karma niya. My way is the way. Joke. My way is the way. Galing mo na. Yun. My way is the Visual podcast. Episode 2. Sobrang- My ways the way. Sobrang self-centered. Hindi naman. Yun. Humor lang yan. Pero Guys, humor lang I would say, humor lang. Gets. Lahat naman ang sinabi ko dito. Humor Bullshit. Kasi hindi, hindi siya, ito sa sinabi niya, aggressive ako, ganito. Parang, hindi ko pa nga masyado nararamdaman yun eh. Mamaya ba yun, next episode? Sabi niya, hindi, sa tagal kong kaibigan si Kenny, hindi pa rin yung talagang, alam mo yun eh, parang, makatotohanan naman yung pagka-aggressive na, like for example, nagkakasagutan tayo sa mga meetings ng ganito, parang may point naman eh. Hindi naman siya aggressive in a pangit way na parang, ano bang tawag sa agresibo na pangit? Arrogante. Parang arrogant na yung atake mo eh. Mantik na ako mag-joke. Diba? Anyway, so, ako siguro masasabi ko, totoo lang. Yun na lang, sobrang simple lang. Totoong tao, yun lang. Is dyan. Pinag-isip mo sila tapos yun lang sagot mo, putaan lang. Gag. Yun ang Baka na sinagot sila. It's a trap. yun yung pet peeve namin eh. Yung yung ganun. It's a trap. No, Simple lang, no? Sabi ko, under 1 minute, inabahan nyo eh. Pranking my friends. sa akin, siguro, I give the vibe that I get. Kumbaga, kung kupal ka sa akin, di kupal din ako. Parang gano'n. Kung mabait ako sa'yo, mabait ako sa'yo. Ang ganda nun. Kumbaga, gano'n naman. So, very lang. You get what you give. Oh, yes. Yes, gano'n lang. So, I think we're good. Wait lang. Baka kasi may mga kumontra. Naalala ko na pala yung mga times na pumipitik ako. Pag sa sa mga previous partners ko pala. Okay. Kasi pagdating sa partner, very parang ang taas ng expectations mo. Kasi syempre partner mo yun. Or yun nga, parang syempre may potentially life partner mo siya, diba? Yes. So, yung expectations mo very mataas, ganyan. Tapos, yung mga kanina na parang kala mo yung image ko parang super composed na ito, ganyan. Pero pag ganun, parang onting mali lang. Minsan nagagalit ako, ganyan. Pero kasi parang na partner mo na siya eh. Oo, tsaka parang syempre ba gusto mo better version of that person, ganyan. Kaya yun. Baka kasi parang hindi kaya. Sige, comment nyo pa rin yun. Sa feeling mo sa feeling mo may manonood. Feeling. Alright. Tapos siguro add ko na rin yung isa pa. Yes. So, siguro sa pet peeve to. Last na pet peeve ko. Yung parang may mga tao na ina-expect nilang re-respetuhin sila kasi mas matanda sila. Oh, shit. Shit. Oo nga. Kumbaga, Nako. Pang last hirit ba? Pang another episode. Boomer mentality. Parang ganun. So, ayun lang naman. Siguro sa ibang araw na natin pag-usapan yun.
Overtime na tayo, guys. So ayun, last shoutout. Baka may mga special kayong shoutout. Message sa viewers. Comment nyo kung ano yung tingin yung bullshit dun sa mga sinasabi namin. Be lenient with us. Ayun, ako na. Bago matapos, ayan, shoutout ka lang, Julia Di Vinagracia, and Benigno Di Vinagracia. Shoutout sa inyo. And, mga nanonood na from Underground Limited, ayan. Uy, follow na rin kayo, guys. Sama-sama na tayo dito. Yeah, so the usual. Additional, Lance? Meron ka ba additional? Wala. Shout out okay, sa sige. Wala lang. Okay, sige tayo.